Sa inaaway wag mo ipagtanggol yung AKAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan po natin ang nangyaring hearing dyan sa Senado na kung saan nabulgar po ang napakalaking pondo na ginamit para pambili ng lagda para dito sa People's Initiative na to. At itong dalawang congressman na to, talagang todo suporta po sila sa pinakalat niya chismis nitong si Saldi ko. No? Itong si Rep Hill Bungalon at itong si Rep Zia Alano Adyong. Yan po yung mga bandwagon sa pagbanat dito kay Senator Joel Villanueva. Ibang klase talaga. Baka itong dalawa na to gusto rin maging deputy speaker, no? Baka gusto rin pong maging deputy speaker itong dalawang to, kaya talagang todo suporta sila kay Saldico. Itong si Saldico kasi pinagtatanggol niya itong si Tamba. Ito namang dalawang to ay pinagtatanggol po nila itong si Saldico. Ibang klase talaga itong mga congressman na to. Ibang klase po mga kababayan. Ayon sa ating mga kababayan na nag-comment doon sa ating huling video, meron daw po silang mas tiwala daw po sila sa ating mga senador kung ikukumpara dito sa mga walang hiyang congressman na to. Sa totoo lang mga kababayan, kahit tayo dito, no, kung tiwala din lang naman at kredibilidad ang pinag-uusapan, wala po itong mga congressman. At itong si Kimbo, meron pong banat. Meron din po siyang banat dito sa mga senador. At talatang halata po, masyadong obvious na talagang pinagtatanggol nila itong kanilang speaker, Martin Romualdez. Para silang mga langgam, no? Para silang mga langgam pagka inatake yung kanilang pinuno. Talagang, napakarami ng mga yan. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, paki-like naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Dahil na nga ang sabi po nitong ako Bicol Party List representative na to, it's already a public knowledge that Miss Janet Lim Napoles is a businesswoman who is convicted for plunder and the one who masterminded the PDAF. Now, Mr. Speaker, distinguished colleague, may I know what is the involvement of Senator Joel Villanueva in the PDAP scam? Yan na nga ba sila? Banwagon itong mga tao. Ano sila talagang sinisiraan mo si Saldi ko. Sige, pag-usapan natin itong Janet Lim Napoles. Sige, gawa tayo ng issue kaugnay dito. Ano ang involvement nitong si Joel Villanueva? Di kung meron kasuhan nyo, di ba, convicted ng plunder yang si Janet Lim Napoles. Kung konektado yang si Senator Joel Villanueva, di kasuhan nyo. Kung may ebidensya kayo, dalhin nyo sa ombudsman na sangkot pala itong si Joel Villanueva dyan sa dyan sa PDAP scam na yan, di ba? Hindi yung puro kuskus balungos lang na dahil binabanatan ng nyo dyan, yung appropriation committee chairman Saldico, talagang banwagon kayo, todo suporta kayo dito sa inyong dito sa pinakamataas na komite dyan sa House of Representatives. Masyado pong obvious. Sabagay, naman nila yan, malay natin, gusto rin lang maging deputy speaker, kaya nag-iingay. Parang si Suarez. Ito naman po ang sabi nitong si Alonto Adyong. Well, to put it in a nutshell, Mr. Speaker, there was an allegation that our good senator, when he was, I guess, still serving as a congressman, there was a case which is implying his office that he was involved in the PDAP scam. That is actually the case. Naku po, talagang itong si Senator Joel Villanueva ayaw pong tigilan. Talaga pong yung demolition lab. Itong demolition job laban dito kay Senator Joel Villanueva talagang umiigting po mga kababayan. Hindi na lang po ngayon itong si Saldico ang nagpapalutang dyan sa Napoles PDAP na yan. Maging itong dalawang congressman na to, banwagon na rin po at sumasaw-saw na dito sa away nitong si Saldico. Saldico, hindi mo ba kayang ikaw mag-isa? Itong si Villanueva, kaya kailangan meron kang adyong nakatulong at itong si
anak ng Petrang Garapan. Yan ang hirap dyan eh, nagkukall na friend ka pagka hindi mo na kaya yung argumento dahil malamang yung mga binitawan nitong si Senator Joel Villanueva eh totoo po ba yung mga sinabi niya na yung mga aligasyon sa'yo ni Senator Joel Villanueva, totoo ba yun? Kaya kailangan mong manghingi ng tulong sa mga kulig mo para banatan siya. Oo, dumako naman po tayo dito kay Stella Kimbo. Ang sabi po nito si Stella isa pa po to, no? Isa pa to. Akala po dati natin napakagaling itong si Stella Kimbo. Wala, sablay din po pala to. Ang sabi po nitong si Kimbo, ang problema kasi pag may mga inquiry sa Senado na nakaka-apekto dito po sa pag-achieve natin ng peace that doesn't help, especially pag naaatake si Speaker. Yun yung kumbaga pinaka niyan, lahat ng atake nyo sa Senado, ang talagang pinagtatanggol nyo lang dyan itong si Speaker. Yun lang yun. Prangkahan tayo dito, Stella Kimbo, ha. Kaya lang naman kayo nagdadadakdak dyan sa media at mainstream media para ipagtanggol yung si Speaker Martin Romualdez. He take care of us. We need to also take care of him. Yan ang sinasabi natin. Paano kayo inaalagaan nitong si Speaker Martin Romualdez? Ang pag-aalaga ba niya sa inyo kagaya nung sinabi ni Tatay Digong na pinabusog niya yung mga congressman diyan sa House of Representatives? Ganon bang pag-aalaga ang ginawa sa inyo nitong si Martin Romualdez, ha? Stella Kimbo? Yung ginawa bang pag-aalaga sa inyo nitong si Romualdez, kagaya nung paglalarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan yung mga congressman daw ngayon dyan sa House of Representatives, pinabusog niya. Kaya pagka binabanatan siya, talaga namang nakahari, nakabalandra sa harapan para ipagtanggol yung si Speaker. Galing po sa bibig niya yan, hindi po galing sa atin. Sabi niya, he take care of us. Inaalagaan daw yung mga congressman. We need to also take care of him. Ayan, pagtanggol niyo. Kimbo, isama mo na rin si Saldi ko sa pagtatanggol mo. Yan na nga ba sinasabi? Ibang klase po talaga. Natatamaan po yung mga congressman na yan sa nangyayaring inquiry na to. Ang issue po kasi dito, mga kababayan, itong mga senador, hindi naman binabanatan itong si Romualdez. Yun totoo yun. Nakikita natin, ayaw talaga nilang makipagbanggaan dito kay Romualdez. Ba't nga naman sila makipagbanggaan? Pinsan yan ng presidente, di ba? Tapos nakita naman natin kung gaano kakapangyarihan itong si Romualdez. No? Nakita naman po natin, pagka meron siyang gustong mangyari, isang kumpas lang ng kanyang kamay, nangyayari. Yung nagtanong sa kanyang travel expenses, kulong dyan sa House of Representatives. Nagtanong lang yun. Hindi lang po kayang ipatawag nitong si Suarez, itong mga senador na to para imbestigahan. Kung kaya lang, matagal na kayo pinatawag. Dito po sila nababanatan. Ang nangyayari po dito, hindi naman talaga direktang binabanatan itong mga senador. Itong si Tamba, ang nangyayari po, yung mga resource person, tinuturo ang opisina, ang mga konektadong personalidad kay Martin Romualdez kaugnay dito sa People's Initiative na to. Saka, hindi na po natin kailangan pagtalunan kung kanino nang galing, sino nagpaumpisa, sinong ng pondo dyan. Naglabas ng pondo dyan sa People's Initiative na yan. Kasi po, mga kababayan, kung ating susumahin, itong mga congressman na to, ginagamit na pong banta yung People's Initiative na yan para sa mga senador. Nakikita daw pa po nilang option yung People's Initiative na yan kung sakaling hindi push through itong RBH number 6 na to, baka balikan daw yung People's Initiative. Ano tawag doon? Ibig sabihin, talagang merong kinalaman itong mga congressman na to pagdating doon sa People's Initiative. Tama po ba? Mag-comment react na po kayo, mga punto de vista nyo. Ilatag nyo na sa baba ng ating mapag-usapan. Para sa buong detalye, panuurin po natin kung paano ang asim ng pagmumukha nitong si Senator Bato dito sa video. Panuurin po natin, mga kababayan. Napakalupit po nito. Kimbo, makinig ka, makinig. Tayo walang kwenta. Pero sa nag-initiate
na malaki na ang ginastos, malaki na ang kapital ang nasunog, ay sabi mo nga, there's no deadline, expiry. There's no expiration date. So pag nakalimutan na yung issue about PI, pwede ka na namang gabangin ng mga nag-initiate yan. Tuloy natin yan dahil kompleto na. We have already, sobra-sobra nga ang na-claim na nakuha nila eh. Yung ibang distrito, hindi lang 3%. Yung iba, 20% ang nakuha nila. So, talagang malaki na investment nila dyan. Pwede nilang i-revive yung effort na yan pagtatahimik na naman itong issue na ito. Kaya dapat maibalik sa kanila yung perma na yan. Sagrado yan, Commissioner. Hindi ako bugado ha, pero ordinaryong tao lang ko. Pero para sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo akong maikulong dyan kung pumirma ako at pwede akong mamatay dyan sa pirma na yan. Diba? Sa atin, sa ordinaryong tao. Kaya yung tao na yon, tulungan rin natin na ma-preserve yung kanilang dignity. They want to get back their dignity na hindi sila maloko sa ginaganon. O ito, merong card dito. Pirma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair, Madam, Your Honors. thank you, Madam Maraming Chair. salamat po. We will do that immediately. Madam Chair. Yes, maraming salamat at gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang Grabe programa naman. na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Madam Chair. Senator JB, Ako rin please. medyo naging curious sa AKAP ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Di Mapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that this foreign to them, saan nang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad eh. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist as request a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are Ako, times oo. when there are Madam, ayusin mo yung pagsagot mo ha. Huwag kang medyo maaangas. Baka makatikim ka sa mga senador na yan. Tanggalin mo konting angas mo, tama? necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines
and the purposes had not been established. Yes, Ano, guidelines madam? have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... Yusek, that is not the usual budget process we're familiar with. Ayan. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in Baka bata rin ng congressman niya, kaya ganyan. Nauuna ang kalesa sa kabayo, ganun yun. May pondo, pero wala pong paglalagakan ng programa. the klase. subcommittees as well as the Ibang plenary. klase. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with... Parang baliktad naman yata yung buhay Naku po, natin. naku. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Naku po. Madam Chair, for programs that are intended for the poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, Madam, obviously, ano yan? more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Hindi. Oh, hindi talaga sa kanila. With due respect naman, in fairness to Yusek Di Maporo, bago nga yan sa kanya. Sabi nga niya, foreign eh. Hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala. We are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, DSWD, hindi nyo alam na, uy, boom! Ay, May teka. akap pala na ganito kalaki. Baka ipamimigay yan, asa na yuda. Pagka merong lakad, yung tingog o yung mga congressman, para merong pamimigay. Ganun ba? Totoo, may nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Di Maporo, hindi kita inaaway huwag mo ipagtanggol yung AKA pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Yan. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang Butata. alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung AKAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Correct. Sabi ko na nga ba, yung tagpa 5,000 na na po natin yan. Yung akap na yan yung binibida nito si Romualdez na additional na pondo na ayuda, additional ayuda para sa ating mga kababayan, tagpa 5,000. Di ba nga sinasabi natin kung sakaling ipumigay yun, yung mga makakatanggap nun, talagang maaalala itong si Martin Romualdez. Sa GAA, naglaan sila ng napakalaking pondo para ipamigay asa na yung ayuda. Ang ano natin doon, ang mga banat natin doon, bakit hindi na lang gamitin para sa mga magsasaka, para makapamalangkas ng mga bagong batas na para mapababa ang bilihin ng mga pamunahing pangangailangan ng ating mga kababayan sa merkado. Imbis na ipamigay na tagli 5,000 piso kasi pagkabigay mo wala na po yan, ubus ka agad yan. Parang band-aid solution. Yan po ang style ng ating Speaker Martin Romualdez. Band-aid solution. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't this a Madam mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AX, the never-ending
ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na ng 5,000 Correct. sa Madam Chair, 12 Pero- million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to lumabas sa PNA December 27. Correct. Alam natin yan. Well, for our Christmas programs, or we don't have ACAP in or any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how ACAP will be implemented and what amounts will be provided through ACAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang, magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is not a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna... Talagang pinagtatanggol mo eh. Talaga, nauuna ang kalesa sa kabayo. Dapat pag naglaan ng pondo, merong paglalagakan doon sa pondo. Hindi yung maglalaan ng pondo at mag-iisip pa lang kung saan gagamitin ang pondo. Doon nag-uumpisa ang korupsyon, madam, ha? Tigilan natin fight yan. with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Pagkuha ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema ito sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang amin lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. AKAP. Hindi namin nakita yan sa, kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB, hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag kang surprise, mag-alala. Senator Ha? Pato, Madam Chair. A happy surprise because to help the disadvantaged Yeah. at the end of the day. Naku po. Ang corny mo, madam. Ang corny nito nasa DSWD na to. Okay lang sana kung di ka nakalipistik at saka sobrang ang pang-alta yung dating mo. Okay lang sana eh. Eh kung ganyan yung datingan mo, tapos nakakita ka ng ganong kalaking pondo, tapos masaya ka dahil may pamimigay. Totoo kaya? Hindi, wala problema yan. Hindi, okay lang yan. Kung mapunta sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, wala problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo na babawasan na naman yung pera. Hindi, yan, pagka mamimigay yan, dapat nandun yung tarpaulin ni Martin o kaya yung tingog parties. Yung tagli 5,000 piso, yung akap. Pero ganun mangyayari. Dapat nandun yung tarpaulin ni Romualdez at saka ng yun na lang, tandaan mo madam ha, pag ipamimigay nyo yung akap na yung tagli 5,000, yung tarpaulin ni Martin at yung tingog, ilagay nyo ha. Ayusin nyo. 10,000 ibigay sa tao, tapos ibalik yung bawiin yung 9,000, 1,000 lang maiwan doon sa tao. You hear that during our hearings, di ba? Yes, Madam Oh, Chair, kaya we bantayan are ninyo happy talaga for the yan. support of PNP to help Yeah. us in those payment areas. Eh. Off-site payment areas po siya. Thank you. Madam Chair, dagdagan ko Madam na lang. Dagdagan ko na lang yung Senator JV, yung pagka-surprise hindi kita inaaway, natin. mahal ko yung pamilya mo. Ang course. problema, wag mo ipagtatanggol yung hindi mo kaya ipagtanggol. Ayan. Correct. Ano yun, kung di tayo nagkakamali, proyekto ni Romualdez yung na yun. Hindi proyekto, mali. Kung di tayo nagkakamali, galing yung ideya na yon sa House of Representatives. Ayos. Dagdagan ko na lang Yun pa eh. siguro yung surprise na ito. According to infos, our appropriations chair of House, Saldico, said that 60 billion for the ACA program under the 2024 budget with 26.7 already lodged under DSWD. So 60 billion pa lang allocated dyan. So 26 billion pa lang nasa DSWD. Madam Chair. Yes, Senator Risa, was that Attorney Diokno raising his hand? Parang nauna po kayo. Sige po. Sen. Risa, Dagdag may lang, go oo. ahead. Just a quick addition dun sa point made by Sen. JV, Madam Chair, before Attorney Chell.
Just to follow that, at mukhang unprogrammed funds yun, yung in-announce po nila sa press conference. na Unprogrammed. yun. Just for the Correct. record, Madam Chair. Salamat po, Madam Chair. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Ibang klase po talaga ang ating pamahalaan ngayon. No? Nauuna lagi ang kalesa sa kabayo. No? Ibang klase. Wala po tayong magagawa po. Yung pinakamataas na official sa ating bansa, nakita nyo na po kung paano trumapa. Hanggang ngayon po talagang yung pambubudol sa ating mga kababayan. At meron pa rin naman, no, sa ating nakikita, meron pa rin naman po, mapahanggang sa ngayon, meron pa rin naniniwala dito sa kay Marcos Jr. Yun pong nating nakikita. Meron pa rin at meron meron. Malamang yun yung mga yung mga jukebox vlogger, yung mga ensaymada vlogger, no? Kasi yung mga yun, wala namang prinsipyo yung mga yun. Basta lang yun, kung magkano bigay sa kanila, ganun kalakas ang sigaw nila.